Nitong mga nakaraang araw, nabigyang pansin sa impeachment trial ni VP Sara ang proseso ng Commission on Audit ng pagsuri ng confidential funds. Lumitaw ang mga tanong tungkol sa saklaw ng mga audit at sa mga limitasyon ng kapangyarihan ng komisyon. Dapat din bang managot ang COA sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President? Ang sabi nila, So na dapat yun nag-ensure ng transparency and accountability. So dapat kompleto yung listahan nila ng financial accounts. So nasaan yung confidential funds? Saan to napunta? Saan to ginamit? Definitely meron. Kasi kung merong mga lumalabas na inconsistencies, I think nasa side nila yon. Especially kung may mga lapses sa auditing, siguro dapat sila muna yung silipin. Yes, kailangan talagang managot ng COA. Kasi kahit nasa convenience store, kailangan natin ng resibo. Paano pa kaya yung pera ng taong bayan? Kaya tayo mga Pilipino, kailangan natin ng resibo. Yes po, kasi ang COA ang pinakapangunahing agency na nag-check ng mga funds, nag-audit ng mga public funds. So may pananagutan talaga ang COA pagdating sa pag-audit ng confidential funds. dapat bang managot ang COA? Sila ang unang nakakakita ng mga hindi katanggap-tanggap na mga liquidation mula sa ating mga halal na mga opisyal, mga mayor, meron din palang confidential funds yan. Pagkatapos, itong mga ahensya ng gobyerno na wala namang intelligence or peace and order functions, may confidential funds na hindi rin katanggap-tanggap ang audit. Para talakayin ang pag-audit ng confidential funds, makakausap natin via Zoom ngayong umaga, former commissioner ng COA, Heidi Mendoza. Magandang umaga po sa inyo, Heidi. Welcome to Memo. Good morning, Corina, and good morning sa mga followers and nanonood ng iyong programang Memo. Magandang umaga. Good Opo. morning, Ma'am Heidi. Si Willard po ito. Sa ngayon, maraming tanong ang lumilitaw kasi tungkol sa papel ng Commission on Audit sa pag-audit ng confidential funds. Sa inyong pananaw, may mga hindi ba nauunawaan ng publiko tungkol sa komisyon? Maraming salamat sa tanong mo, Willard. Very, very timely yan. Kasi nung pinakinggan ko yung mga interviews, doon ko nakita yung hindi naunawaan na kakaiba ang audit ng confidential funds. Kakaiba ang audit ng confidential funds kasi nga minimix natin o binabalanse natin yung sensitivity ng fund, at saka yung kailangan may flexibility pero hindi pwedeng i-sacrifice yung accountability. So kaya ito, sa halip na naandyan yung cheque, naandyan yung tawag natin mga purchase order o yung kontrata, ganyan, na sa regular transactions, wala yan. Kasi cash advance ang ibinibigay. At napakinggan ko rin kanina sa inyong interview kay Atty. Lorna, tama yung sinabi niya mas malaki yung burden of proof doon sa pinagbigyan. Bakit? Kasi nga binigyan ka ng cash at binigyan ka ng pagkakataon na i-liquidate yan. So, medyo, paano ko ba sabihin, off-tangent yung comments ng medyo hindi masyadong naintindihan. In the sense na kakaiba ang auditing dito kaysa sa regular transactions. Is it because, Ma'am Heidi, na kulang or it is not within your mandate and there is no such division in the COA that allows you to investigate further? Meron. Opo. Sorry. Go ahead, ma'am. Sorry. Go ahead po, ma'am. Siguro ito yung lilinawin ko. Ito yung lapse. Ito yung lapse na sasabihin ko. Ang ICFAO is under the office of the chair. So the moment na nakita nilang, kasi ang ginawa nila is compliance audit, financial and compliance audit bilang bahagi ng post-audit. Hindi ito kasi post-audit ng auditor, ng resident auditor, kaya pinapadala sa kanila. Ang nakikita lang ng resident auditor ay yung cash advance. Now, dahil ito ay financial and compliance, totoo yun. Yung mga hinihingi nilang dapat binerified, dapat pinuntahan, etc. Hindi yan masyadong sakop yan. Ibang klaseng audit ang tututok niyan. Yung mga hinahanap ninyo, Corina, yung sinasabi mong wala ba dyan yung investigation, etc. Ang tawag natin dyan ay yung Fraud Audit Office, yung FAO. Ngayon, ano yung lapse? Ang lapse nito ay ganito.
kung nakita ng ICFAO na parang medyo may suspicious kasi mataas yung extent ng non-compliance. Pag mataas ang extent of non-compliance, merong mataas na risk na fraud. And therefore, dapat nag-confidential memo ang director ng ICFAO going to the office of the chair, asking the chair to authorize and create a fraud audit investigation or a fraud audit. Tama ka, Corina. Ito yung ito hindi nagawa at matagal ko ring inisip, bakit hindi nag-confidential memo para masabing kailangan nating mag-create ng fraud investigation or fraud audit So- Kaya lang na-supersede siya Nagkaroon ng hearing sa Congress, di ba? Opo. So, okay. So, nalaman po namin na hindi lang po pala ang Office of the Vice President ang na-issuehan ng Notice of Disallowance. Marami pala po yan over a few administrations, Pero nagtuloy-tuloy, wala pong naging investigasyon apparently, o merong mga iba na inutusan na ibalik mo yung pera, hindi rin binalik, pero binigyan pa rin at binigyan, kinalimutan na, binigyan pa rin na binigyan, nag-disburse pa rin ng budget. In fact, even confidential funds again. So, do you see an irregularity there? Well, malinaw yung batas, di ba? Ang sabi natin ay kapag may disallowance, kailangan i-restitute either in part or in full, or whole, Ngayon, kung hindi ko nakita yung disallowances na yon, I would have kung nakita ko siya, yung iba, But then kung may disallowance pero nabigyan pa rin at kahit hindi, kasi pag dinisallow yan, ibig sabihin hindi na liquidate Under the provision of joint circular, kung hindi na liquidate yung cash advance, no additional cash advances must be issued. Pero hindi ko ang mananagot dyan. Ang mananagot dyan ay yung nag-approve ng cash advance. Dahil alam mo na hindi dapat bigyan kasi may unliquidated pa. Sino-sino kasama dyan? Head of office, pati yung accounting. Kasi yung accounting ang magsasabing, teka, may unliquidated may notice of disallowance, hindi tayo pwedeng magano. So hindi natin sisisihin ang COA dito. So, Ang aanuhin natin ano ang batas. ang batas? What about the congressman, the budget appropriations? Yung budget ano po? Hindi ko sinasabing sisihin yung batas. Ang sinasabi ko ay, the COA only looks at, ano sinasabi ng batas? So ang sinasabi ko, ang sisisihin dito ay yung accountant na nag-release kahit unliquidated pa, yung special disbursing officer, yung head of office na mag-a-approve ng additional cash advances. Yung pagsisi sa Kongreso, ayan. Ang pagsisi sa Kongreso ay sa puntong ganito. Hindi nila pinili kung sino dapat bigyan, di ba? Sila nag-approve ng budget hindi nila pinili. Sino-sino ba yung dapat bigyan? Pangalawa, sinasabi nga natin noon pa na mukhang hindi tama yung sourcing ng funds, ng confidential funds. Pero sige lang, approve pa rin, siguro, I would say, lapses din in the sense na kailangan binabasa rin ng congressman yung report na ipina-furnish sa kanila. Pina-furnishan sila ng report ng Commission on Audit. So they will be guided na, ito na pala ang mga problema natin ngayon. Di ba? And that is supposed to happen before the budget hearing. Kailangan sa budget legislation, sa budget hearing, binabasa mo yung mga audit reports. Dahil yung audit reports na andun, ano ba yung mga recurring findings? Kung makita natin, paulit-ulit at palaki ng palaki ang cash advance. And then, you dig deeper, nakita mong, ang dami pala ng unliquidated. Baka gusto nating buksan ang isang investigation. Or, yung Committee on Oversight, yung Committee on Public Accounts, ito yung dapat tingnan So, ang akin lang, Corina and Williard, ay bago tayo magbato ng CC or what, let's put it within the context of the nature of the fund, the type of audit, and then ano yung mga responsibilities ng iba't ibang stakeholders. Ayan, hindi ko inaalis sa responsibilidad ang COA. Talagang malaki at malalim ang pananagutan ng Commission on Audit. Ang sa akin lang, may lapse din in the sense na bakit hindi immediately nag-conduct ng fraud audit? Kung immediately nag-conduct ng fraud audit yan, nalaman natin na ito bang mga signature na to ay natanggap ng mga taong to, hinanap natin yung mga ganyan, yan ay expertise ng fraud auditors. Hindi siya pasok doon sa tinatawag natin post-audit na financial and compliance lamang. They can they can seek the assistance of an NBI expert witness on handwriting, di ba? They can do some validation, pero yun ay
kung nakapaloob sa fraud audit, hindi doon sa post-audit ng financial and compliance. Tingin ko ito yung medyo, but I'm not so sure din dahil baka naman nag-memo, kasi confidential yun eh. Walang makakaalam nun yung confidential na memo sa chair para mag-create ng fraud audit. I am not in a position to dahil wala na ako sa Commission on Audit. So Corina, Ma'am Heidi, kung meron naman palang ability na magsagawa ng fraud audit ang COA, tingin niyo ho ba meron ng sapat ng ngipin ang ahensya ngayon para talagang mapanagot ang mga opisyal na lumulustay sa mga pondo ng bayan? May sapat na kapangyarihan. At I'll be very honest, ang kaso, na-operationalize ba itong kapangyarihan na ito? Alam natin yan, di ba? Pumipila din ang COA sa budget. Nagde-defend din kami ng budget. At ang realidad niyan, kapag uupo kami to defend our budget, dyan nangyayari yung lahat na, auditor, commissioner, transfer mo naman tong auditor mo, masyadong mahigpit. Ay, ano ba yan? O yung yung disallowance nyo na ganun, etc. Pero to be honest, balansehin natin, ang panahon namin, binilungan ko kagad yung walang mag-i-issue ng audit observation. Habang hindi pa analyze yung pwedeng observation muna, pero yung ND, ibitin natin hanggang sa na-approve na yung budget natin. So in other words, ito yung reality. Pero there are ways by which you can protect your independence and objectivity. Well, honestly, Ma'am Heidi, ngayon lang Hindi po ko na... alam. Ma'am? Ngayon lang po namin nalalaman lahat yan. I mean, wag na tayong magpanggap, di ba? We all thought, dapat pala maaga namin kayong na-interview dati pa. Hindi naman po alam ng tao at wala ring ipinapaliwanag mula sa mga mambabatas that you do have this function and then dapat talagang nagkakaroon ng fraud audit at hindi dapat nagdi-disburse kapag hindi pa tinugunan yung notice of disallowance. Saan po kami hahanap ng listahan ng lahat ng may notice of disallowance? Kaya correct ko lang, hindi dapat nag-disburse ng cash advance. Hindi dapat nag-i-issue ng cash advance kapag may existing unliquidated cash advance. Yun yung pinakasakto. Oo. Saan kayo kukuha ng notice of disallowances? Merong ginagawang report eh. Pero palagay ko, good luck kung makakuha kayo ng copy. Meron tayong, I forget the name of the report. Corina, sorry ha. I forget the name of the report. Meron tayong, SASDC ba yun? Meron tayong reports on kung saan na andun yung minomonitor natin yung status. Ito lang yung gusto kong idagdag ko rin okay lang ba? Sige po. Ngayon nakakalungkot di ba? Lalabas tayo sa usaping confidential funds. In general, talagang napakalaki ng mga notice of disallowances pero hindi tayo nakakasingil. Tapos ang problema niyan, yung mga yan, tatakbo ulit sa eleksyon, di ba? Dadagdagan na naman yung disallowances na yan. Kaya nga isa dun sa recommendation ko sana, yung aking tinitingnan nung ako ay nagtakbo, sana matingnan natin yung omnibus on election, di ba? Sana makatulong ang COMELEC sa pag-i-issue na kung ikaw ay tatakbo at meron kang final and executory na disallowed na hindi ka pwedeng tumakbo hanggat hindi mo kasi luging-lugi ang bayan tapos pagod na pagod yung auditor natin, di ba? Oo nga. Underman pa sila, ma'am? Gumawa tayo ng sticker. Sticker, tapos pag malaman natin na may notice of disallowance pala yung taong yan, dapat ipaskil natin doon sa pintuan para hindi ba markado. Kailangan markado, opo. Pero unahin muna, Corina, yung gaya ng sinasabi mo, yung saan ba makikita yung notice of disallowance. Ang tinitingnan ko lang ay, can the notice of disallowance be considered a public document? Of course it can. Mayroong mga yung mga na dyan. Kasi nga, kung final and executory, I think, kasi nga yung appeal process, etc. But then, I am not a lawyer and I'd like to leave it to them. But that is a very good proposal. Maganda yun, Corina. Maraming salamat sa iyo at sa iyong programa. Pero ma'am, without batting an eyelash, and I don't have to be Einstein or to have a law degree to say that yes, all findings of the COA has to be made public because this is the crux of corruption. Dahil Indeed. pera po yan, di ba? I will agree. Of course, talagang kasali mo ako dyan. Nung Opo. kami nakaupo dyan, talagang lahat, di ba? As Yes. in. Opo. As I've said,
inuunahan ko na lang siguro yung mga posibleng mag-i-initiate nito so that they know how to handle it, no? Lagi naman akong ganun, ina-plug ko kaagad yung risk. But I do agree with you. Kailangan talaga ay, lalo na sa sitwasyon ngayon na napaka-critical ng role ng COA, kung umahanap kayo ng mga kakampi, ah, kailangan gawin yung ano ba ang dapat? Yung mga documents na public, let's share it with the public. Kasi madalas yun ang nagiging comment sa akin, sinasabi, yung auditor ng COA ayaw magbigay ng dokumento. Di ba? Kapag may gustong magpa-imbestiga, ayaw magbigay ng dokumento. Kasi naman ina-avoid din natin, Corina, yung gagamitin sa eleksyon, gagamitin sa politika, di ba? Again, I will repeat, the Commission on Audit has a very delicate function, strong, powerful, but very delicate. Kailangan maiiwas mo siya dito sa politika, ma-weaponize against those, alam mo na. Kaya there's a careful balancing on this. Pero I agree with you. And we Public don't need, ma'am, we don't need legislation to make it happen. Kasi nandiyan na po yung mga sabi nga po ninyo, all the tools are there, all the findings are there, and I think there's something in law that says that everything should be transparent. Kailangan pa po bang gumawa ng batas? But eto yun Of course, ang alam na, hindi na kailangan kasi alam natin public document yan. Pero let me just clarify The Commission on Audit do not own these documents. They are just the custodian of these records, right? At ang karamihan dyan, kapag sinabi ng auditor na hindi ho kami pwedeng mag-release, etc., they are quietly, parang tinatawag nating, honoring the, of the management. Kasi aawain sila ng management or worse, hindi magbibigay ng dokumento. So ito yung tinatawag nating careful balancing. Kasi yung documents, remember, sa management yan. Ayun. So dapat siguro sa management hihingi. Custodian lang ang auditors. Maybe the first and the critical step is to ask management themselves, public documents po ito. Pwede ho ba kaming humingi ng copy? Kapag ipinasa nilang nasa Commission on Audit, ang sasabihin lang ay, then please instruct the Commission on Audit na pinapa-release yung Kasi nga, yun nga, the Commission on Audit do not own these documents. They are just the custodian of public records, no? Oo. Bilang panghuling tanong siguro, Corina and Ma'am Heidi, kanina nabanggit nyo, there are ways to protect the independence of COA. Top of mind ideas, ma'am, ano ho ang mga dapat gawin para talaga manatiling independent ang ahensya? Huwag papilahin ang Commission on Audit sa budget. Kasi all those tax, huwag. Kailangan, yun na lang computation of audit fee, a certain percentage of the budget. So, automatically appropriated. Tingnan natin, Kung yung IRA, Internal Revenue Allotment, automatically appropriated yan, di ba? Dahil ginagamit yan sa pamumulitika. Hindi ba natin ma-appreciate yung independence na kailangan at saka yung kabigatan ng trabaho ng COA? Why don't we make it also as yung percentage of the fund to be considered as the audit fees and then automatically release sa Commission on Audit, no? And with that, paghanapan din naman natin ng masusi na performance ang Commission on Audit. Kasi hanggang ngayon, paano mo paghahanapan, maraming pumipigil sa mga pagdating sa release ng budget. Ay, nako. Sa confirmation, di ba? O hindi na ako magtatago, di ba? Nung bago ako ma-confirm, pabalik-balik ako, etc., etc. Lahat-lahat na lang, tinanong, kahit wala naman nakita. But then, tingnan natin, ang dami ngayong mga usapin tungkol dun sa conflict of interest. Pero meron bang tanong na lumabas during the committee on confirmation hearing? Wala, di ba? So, ito yan. Nakita natin yung tinatawag nating weaknesses in the existing control environment. At pangitang-pangita, ang daming hindi sumusunod at natutuwa ako na banggit mo yung pataas ng amount ng notice of disallowances na patuloy naman dinadagdagan at binibigyan ng pera kahit hindi sinesettle. And in the case of the joint circular, kailangan na hindi muna mag-issue ng cash advance kung may outstanding na unliquidated cash advances. Ay, grabe. Sumakit ang ulo ko. Dahil lalaki po ng problema natin. Maraming salamat po sa inyong oras. Former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza. Thank you, ma'am.